Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nagsaserbisyo, nakikinig, at nagmamalasakit. Good morning, it's Friday. Good morning! Linya Corpus and Migs Bustos. Hindi po kayo namamalikmata. Nakalimutan mo sabihin, nagre-relieve. Nagre-relieve. Ayun na Parehas tayo nga. nagre-relieve. Pansamantalang humahalili. Taong bahay. Oo, taong bahay. Oo, ako po si Maan Makapagal. At Ako naman si Jack Batallones dahil wala ngayong araw si Mig, so ako muna. kasing-kisig din naman. Hanggang doon na lang. Sa kasing tangkad siguro. O di na tayo lalagpas doon. Okay na ako doon. Oo. Yun, it's Friday. Ay, matatapos na rin yung isang linggo nating pagpapagod sa pero at pagtatrabaho, least nabawasan ng konti yung drama sa Senado na nakaka-stress. Yun Kahit paano sana, tahimik na doon. Yun, nakakaraos, sabi mo nga, at sana'y mag-move on na at magtrabaho na. Focus na tayo kung ano yung mga bills. Kita mo, di ba? Dami na nilang naipasa ng mga batas and mag-focus na sa impeachment. Ayan. Di ka ba nagsasawa, partner? Tayo ay magkasama na sa arangkada. Magkatabi pa tayo ng lamesa sa opisina. At ngayon magkasama pa tayo ganun sa po talaga. radyo. Parang ano yan. Matindi mga pangangailangan. Matinding pangangailangan. Ano yan? Parang sinabi mong no choice, partner? Hindi naman. Maganda ang opportunity lagi. Masaya ako pag nasa radyo kasi ang bilis ng oras dito. Ayun na nga. At saka ang sarap din makakwentuhan. Yeah, oo. Di ba? At Dami ka makakaservisyo, kapamilya. Pag may doktor, nakakapag-konsulta ka na libre. Oo. At saka hindi. Buhos talaga yung mga tanong. No? Sa 2 araw kong pag-upo, or 3, parang pag maganda talaga yung topic, yung health topic, tapos talaga namang relatable, ay baha ng question. Patok na patok yan. Oo, patok na patok. Lalo na sa mga misis na nakikinig at alam mo yun, habang nagpre-prepare ng kanilang tanghalian, patok na patok yan. It's Friday. So, anong gagawin nyo bukas, mga kaserbisyo? Mga... Bakit ka-almusal yung nakita ko? Kaserbisyo, kapamilya. Ikaw ba, partner, Jack? Kumakain ng almusal? Of course, yes. Yan ang importante. Yan yung tanong natin. Question of the day. Lagi ka bang kumakain ng almusal? Ikaw ba, partner? Kumakain? Kasi gutom ako ngayon. Imbis na kaserbisyo, kapamilya, kaalmusal yun. Almusal yun nabasa mo. Well, every day, ikaw. Nag-i-intermittent fasting kasi ako. Yung sinusunod ko yung parang hindi kakakain ng 16 na oras. Okay. Oo, 16 ba yun? 16 hours. Hindi, 16-8 yun parang ganon. So, parang, basta ang ano ko lang ay 12 hours na hindi ako kumakain mula pagtulog ito. Oo, mula sa yung huling kain ko ng dinner hanggang sa oras ang tansya ko, mga 1:00 ako makakakain ng tanghalian. Yun ang una ko. Ako naman, dahil yan, yung tanong na nga natin na question of the day, kung lagi kumakain. Well, kumakain ako, pero ano lang, very light lang. Kung ano, tinapay, as in, ilang piraso lang. Pero kumakain ako ng rice ngayon isang beses na lang sa isang araw. Medyo nagbawas din ako talaga. Ang tawag dyan ay, may tawag dyan nagtitipid. Kasi wala na. Wala nang budget. Kayo ba, mga kaserbisyo, kapamilya, lagi ba kayong kumakain ng almusal o kayo'y nag-i-skip din? Yung mga iba kasi dahil nagda-diet. Iba naman dahil nagtitipid. 'Di ba? May iba rin naman kasi na parang sabi ang bigat ng pakiramdam ko pag kumain. May ganun. Totoo yun. Pero 'di ba ang turo
turo sa atin, ang first meal of the day ay dapat breakfast. Oo, tsaka mabigat, kumpleto, para ang medyo bawas na nutrisyon. yung mga the rest, Yes. yung lunch mo at dinner. Ay dahil doon ka kukuha ng enerhiya mo. Oo, 'Di ba? oo. Para tumagal ka ng buong maghapon. Lalo kung mabigat yung trabaho mo. Ako Diba? hindi ko kaya ng sa isang meal sa isang araw na hindi magra-rice. Kailangan meron kahit konti. Oo naman. Oo. Hindi kaya ng puro tinapay or kain ka ng mga salad-salad. Hindi para sa akin yung ganun. Hindi tsaka kasi kapag masarap yung ulam, maalat, parang kailangan mo siyang kasamahan ng kanin talaga, ma-neutralize yung alat, 'di ba? Ang ulam pa naman ng mga Pinoy, 'di ba? Adobo. Oo, Aha. maaala. Sinigang ba? Pwede ba yung walang kanin? Away tayo diyan. 'Di ba? Ano pa ba? Kahit naman mga gulay-gulay, 'di ba? Kailangan mo rin ng rice. Oo. Oo. Kahapon nga nag-order ako dyan sa atin, doon sa office natin na yung sinigang, dapat half rice lang kunin ko. Biglang sabi ko, pag sinabawan mo yung half rice, ang pangit tingnan, di ba? Parang balo sabi ko, sige, mag-iisang rice na rin lang ako. Hindi tsaka 'di ba, kapag napunta ka sa karinderya, halimbawa tayo sa kantin natin dito at may nakita ka pang ibang ulam. Ako nga may baon, tapos may nakita akong ibang ulam, doon 'di ba nakalatag doon turo-turo. Ay, parang masarap 'yon. Nadodoble tuloy yung ulam mo. Tingnan mo muna kung may budget ka, Ano ba di ba? baon mo ngayon, partner? Ikaw Ang baon lagi. ko ngayon Kahapon ay... parang kare-kare yata. Hindi, baon. kagabi, may tirang pritong bangus. Ngayon, after nitong programa natin, pupunta akong kantin, maghahanap ako ng gulay. Papartneran ko ng gulay. 'Di ba? Pero pag may nakita pa rin ako ibang ulam, Ay, bibili ka pa rin. ayun. Oo. O yan, mga kaserbisyo, lagi ba kayong kumakain na almusal? Ay text na kayo, message sa ating Facebook live stream at DZMM Radio Patrol sa 630. Meron din sa Viber 0919-278-3000. Mamaya, partner, usapang rin to, pagkain. May mga bata, di ba nung bata pa tayo, kahit ano pwedeng kainin. Yes, oo. Yung Masarap, baon. di ba? Oo. May chichirya man yan, may tsokolate man yan, Oo. may candy man yan. Di ba? Binabaon yan na. Oo. oo. Kasi di ba, iisipin mo, bata pa yan. Di ba, wala pang mga diabetes sa mga bata, yung mga ganyan. Tsaka yun nga, di ba? Pag bababaunin mo ng kanin, hindi mo na, yan, usually mga hotdog yan or mga Nako. dahil hindi mo na pwede pagbaunin ng chop suey yan. Dahil baka mapanis pa or mga Hindi diba? pa yun, parang ew. Oo, diba? Hindi naman siguro parang ang bata magbabaw ng sinigang. Oo, hindi, Parang di ba? hindi naman bagay Kasi yun. ang iisipin mo, fried chicken, Oo. yan yung mga Oo, sabi ganun mo nga, naman. hindi madaling mapanis. Oo, pero dati, Plus, hindi yung messy. Di ba? Nung bata ako, hindi ako mahilig sa hotdog na baon kasi nagmamantsa sa kanin. Ay, Diba? kulay pink ang kanin. Pink ang magkukulay kanin pink mo. ang kanin mo. Tapos Oo. kulubot pa. Kulubot pa, di ba? Or pwede rin longganisa, tocino, yun yung mga Yeah, oo, madalas yun yung, pero hindi healthy yun eh. Ay, yun na nga. Pag-uusapan Diba? natin Laging mamaya yan. hotdog. Diba? So, yan. Pag-usapan natin yung tamang nutrisyon para sa mga batang mag-aaral. Pwede bang baunan mo nga ng kanin, pero may tsokolate sa gilid? Alam mo yon? Oo. May candy na pamutat, dessert, yung mga ganyan. At syempre, hindi na natin nababantayan yan. Pagkalabas nila ng school, syempre, nakikita sa mga kaibigan kaklase, kukuha na ng mga junk food, di ba? Oo, yung mga chichiril, yung mga tigpipiso dati na bibili ka ng mga, yung kumbaga nakapangalan lechon manok, pritong bangus, pero chichirya na iisa lang ang itsura nun. Oo. May lumpiang Shanghai pa nga pangalan, pero hindi naman yun eh. Parang pinaritong arena lang yun eh. Oo, tsaka dati 'di ba mamimiso lang yung Yung mga chichirya ganun chichirya. natin. Mamaya malalaman natin kung ano ba, kung healthy ba yung mga ganon or anong epekto na. Oy, partner, no? Ngayon birthday ni Jose Rizal. Oy, Oo. happy birthday. Happy birthday. Ito din, Jose at Rizal. nag-message din si partner. Pag partner ninyo, Corpus, pagaling ka, nagpapabati siya. Birthday daw ng kanyang kaibigan na si Milo Sogweco. And happy birthday. Tsaka ating kaibigan din si Joey Hernal. Happy birthday din. Oo, si Zian Ambrosio, daming bumati kahapon naman. Kahapon, So, oy, belated. Zian. Pero Ating, hindi pa tayo nakakatikim ating tinitingalayan ng si Zian Ambrosio. Dito, nasa fifth floor kasi. Kaya ako nag-reporter dahil kay Zian. Ay, Nung bata Zian, pa lang ako ha? napapanood ganun. Oo, at saka, 'di ba? Ang wish nga nung isa mga kaibigan natin, mga kasabayan natin yan nung reporter pa po kami.
sana'y wag na siya mag-cover ng mga barilan. Oh, nagkita nga kami siya ni Zian sa isang lobby ng siguro mga last weekend, sabi ko, "Uy, Zian, medyo umano-ano ka na, hayaan mo na sa mga Chill okay ka na dyan. Oo, graduate ka na dyan. Pero, well, Na-prove na. Zian Ambrosio yan eh. Zian Ambrosio na yan Oo. eh. Sabi ko, enjoy mo na yung mga mo na. Kumbaga, huwag ka na masyado Pero, anong magagawa natin kung gusto niyo? Tawag Nandun ng pa rin yung ating passion. tungkulin. Tsaka, Oo. di ba nung nakaraan lang sa Senado, isa siya doon sa mismong naka-witness ng barilan. Di ba? Oo. Grabe yung pinagdaanan. Napanood ko yung video. Nag-message nga ako sa kanya noon. I'm sure marami naman din iba nag-message sa kanya na kinamusta siya during dun sa Senate coverage na yon. Oo. At yes, yan. Zian ha, belated happy birthday. Oo. Eto, mamaya naman, alamin natin yung paghahanda at mga programa ng Teacher Education Council ngayong school year. O, di ba, hindi lang naman mga mag-aaral, may mga pangangailangan, partner. Di ba, kailangan di ihanda yung mga guro. Oo. Di ba, yung mga kanilang pwede rin hasain pa. Oo. Oo. Nasubukan ko yan eh. Subukan ko magturo dati. Nasubukan ko magturo. Isang SEM lang ang kinaya ko. Kasi? Ang hirap gumawa ng mga test. Ang hirap gumawa ng test. Well, yun yung mahirap talaga. I mean, kaya sabi ko, parang hindi para sa akin yun. Ginawa ko dati, bago ako mag-cover, nagtuturo ako dun sa Eugenio Lopez school natin. Actually, yung isang estudyante ko ngayon, reporter na sa PTV. Kaya nakita ko na hindi biro pala yung hindi biro. Oo, hindi biro. Masarap lang sana kung kwentuhan lang eh. Oo eh. Pero kasi 'di ba may syllabus kang susundin, magche-check ka pa nung ano ba yung mga pinagawa mo. Biro mo dati yung class ko is 4 hours. 4 hours. Grabe. Kaya kailangan ko mag-film showing. Para lang Film maubos showing sila. tsaka magpa-test ka lang, magpa-exam ka lang. At pinag-break ko sila ng mga 30 minutes. Oo. Ito, saglit lang, partner. Yeah, sige. Ang oras, 14 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Alas 11. Alas 11 na umaga. Pinahirapan mo mga partner. O yan, magbabalik pa rin ang nagsaserbisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Nagbabalik ang nagsaserbisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos. Pero ngayon, ang aking partner ay si Jack Batallones. Eto partner, makasama natin o nasa studio na ngayon. Si Ma'am Juvie Martillo C., ang Chief Nutritionist ng Philippine Children's Medical Center. President din po siya ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Ay magandang umaga, ma'am. Good morning. Maraming salamat po sa invitation for today. Sige, partner. Sige, Jack. ma'am. Yun nga, dito yung sa mga baon. Gano'n ka-importante to sa mga bata na mabigay mo sa kanila ay yun talagang baon? Anong mas advisable? Bibigyan mo sila ng pera or pagbabaon? ng ano? Depende po, no? Pero kung pag-uusapan natin ay mga bata, mas maganda po baon. Baon. Bakit? Kasi po, nakokontrol natin or nabibigay natin yung masustansyang pagkain. So, importante po siyang mabigyan ng baon na homemade as possible. Lutong no? bahay. Opo. Or gawain yung simpleng, hindi mo po rice or depende po sa bata. Kasi po ito ay nagbibigay ng sustansya, nagbibigay ng magandang resistensya, at nagbibigay din po yan, nagpapa-focus or concentration sa klase. Yan po Yun nga eh. Gano'n yun nga eh. Para naka-focus siya, hindi siya kumbaga ay inaantok-antok sa klase. Yes, sir. Ano po ba yung siyensya doon sa likod? Bakit hindi inaantok? Kasi po yung binibigay nating mga nutrients, yun po yung carbo, protein, and fats. So, ang basically po niyan, yung carbohydrates, glucose. Ang glucose po ang cheapest source of energy.
siya yung, ang layman po, no, siya yung pagkain ng brain natin. It's a brain food po siya. Kaya po, di ba, pag nalilipasan tayo ng gutom, kahit sa adult, umiinit po ang ulo. Ay, So, parang kasi si po- Kiko Kweto. Sige mo kwento. yun yung Mainit ulo. yun po yung mga simpleng analogy na explanation na para mas naiintindihan. So yun po yung nagbibigay balance sa brain development at sinusuportahan po yan ng mga siyensa or mga pag-aaral po, no. Ang WHO po ay nagbibigay po ng explanation or support na kailangan during sa almusal talaga pong ini-recommend ang pagkain po ng breakfast. Bago umalis ang Yes, mga bata, opo. Pero paano yung ma'am, yung sawa factor? Oo. Kasi ako nakikipagpalit ako ng ulam noong bata pa ako. At titingnan mo yung unab ng Oo, katabi palit mo. tayo. Kasi siya Buti rin naman gusto niya. nagsasawa. Oo, Okay, di ba yung okay. mga ganun, minsan nag-share kayo ng ulam. Oo. So, minsan palit kami. Kasi nagsasawa na. Kaya hindi naman ganun parang chef ang ating mga nanay na nakakaisip ng iba't Iba-iba. ibang Oo. putahe. Siyempre, minsan pare-pareho yan. Tsaka yung mabilis lutuin sa umaga. Oo, yun nga ma'am. Prito-prito tuloy. Oo. So, ma'am, normal po talaga yung may picky eater sa edad ng mga bata. So, pag sinabi pong picky eater, talaga pong kailangan nag-introduce tayo ng iba-ibang variation ng pagkain. So, yung anak ko po, mayroon silang subject ng Go, Grow, and Glow. Carbo, protein, and fats. So, yung nanay po, kailangan alam niya rin yung mga variations. Di ba po, yung sinasabi niyo po, mamaan yung ulam or pagkain, no? May variations po yan, katulad po ng protein. So, pwede po yan, chicken, meat, fish, and then plant-based, yung mga tokwa. Yun po yung mga murang protein sources. Sa carbohydrates naman, yan yung mga equivalents po niyan, katulad ng kanin. Ang kanin, ano pong equivalent niya? Potato or patatas, kamote. Pag hindi nagkanin, pwedeng tinapay? Yes. Okay. So, yun po yung mga, sabi nyo nga po, hindi naman kailangan maging magaling, no? Yung simpleng nanay can still, makakagawa siya ng simpleng sandwich. So, ang konsepto po, kailangan lang may carbohydrate, protein, and fats. At saka tubig. So, yung sandwich, yung tinapay, yun yung carbohydrate. Yung chicken spread or egg, omelette, yun na po yung protina. So, yun po yung mga sample. So, complete na yun. Yes. sa Mas sandwich maganda na pa siya, sir, kung may gulay. Simpleng pipino. Kung kumakain naman po ng gulay yung anak. So, yun yung mga alternate na unti-unti pong ini-introduce. Kasi po talaga pong sa simula umaayaw eh. Yun nga eh. Ako naman, ikaw nakipagpalit. Ako sa totoo lang, mapili din ako. Kasi alam mo, hindi ka kagana-gana talaga. Kakain ka ng pinawisan na yung kanin mo. At minsan nagdidikit-dikit, di ba? So, nagreklamo siya doon sa hotdog daw na nagmamantsa sa kanin. Kulay pink na yung kanin ko. Pero hindi, yung madalas talaga hindi ko naubos yung baon ko ng bata ako. Pag uwi mo, kalahati lang nakain. Papagalitan ka pa, no? Oo dahil nga, paulit-ulit naman at yun nga, hindi mainit yung Paano mainggan yung mga bata para sa ganun? Sir, ito i-apply ko yung anak ko. Talaga pong dumaan siya sa pagiging picky eater. Ang lumaki po yan ng pansit. Pansit? Ang pansit po ay equivalent ng rice. Yes. Okay. Okay? Meron din po yan, bigyan nyo ng noodles. Oo. Yung ano ko po ayaw ng spaghetti. Pero karamihan po ng bata, spaghetti. Oo nga. So, tumitingin ako ng mga kaparehas ng noodles. So, yung po, lahat po ng Chinese noodles gusto niya. Pero hindi ko ipipilit yung spaghetti. So, the parents should know yung mga equivalents. Ngayon lang ako na mahilig sa noodles. Mahilig. Yun Pero, po. eto, Parang mahilig siya sa handaan lagi. Para feeling niya siguro na sa handaan siya. Eto naman, ako tanda ko kasi dati. Kasi alam ng mama ko rin na nagsasawa ako. So, parang 2 araw sa isang linggo, o parang 3 araw, magbabaon ako, 2 araw, bigyan ako ng pera, pabibilhin na ako sa kantin. Okay din ba na bigyan na lang ng pera, tapos hindi nakapaghanda no? At para mainit din, yung mga sabaw-sabaw, Doon na lang. pakainin sa kantin. Siguro ba sa mga kantin na masustansya yung Pagkain. kanilang mga ulam? Sa kantin po, as of now po, may mga kantin na
nagkakaroon ng consultation sa dietitian. Oo. Yan na po yung role na ngayon ng mga management ng other schools and other, lalo na po sa mga bata, nagko-consult sila na ng mga menu plans. Alright. So pag may mga ganun po, mas na-orient din, syempre po, hindi naman direct na, we have our initial education sa anak natin. Kasi po kahit sa bahay, baka po naman puro tayo chips or what. Yes, oo. So we have to, kailangan pong i-orient natin na what are the good foods and bad food. Yun po yung mga terminologies ng bata Yes. Pag sinabing good food, yan po yung, kahit po fries pwede naman. Kamote, kahit po yung sa isang restaurant, di ba, may kamote fries. Yes. Equivalent po yun ng French fries. Yung mga patatas. Which So, is pwede good po source yun. ng Carbohydrates. So yun po yung mga... kamote cues. Yes, Okay. opo. Kahit may asukal. Asukal. Opo. Wag lang, basta po yung, ang exposure ng bata, hindi po yung laging may chocolates, may soda, soft drinks, yung mga powder juices, meron po kasi mga cookies na puro cream. Yes. Kapag may palaman pa. Opo. Nakalubog na sa tsokolate, may palaman pa. Yung po Oo. yung mga small practices ng mga magulang dapat. Para po, halimbawa po, ngayon nga po, going back to school na sila, kailangan, hindi po lagi naman nakakapagluto. So, ini-educate po kung ano yung mga dapat bilhin. Siyempre po, at saka limitation of the budget din na ibibigay na baon. Pero yun nga partner, di ba, and ma'am, kasi kung gusto mo pakainin ng yung malutong bahay na hindi ka mag-hotdog, nandun din yung risk na madali mapanis. I mean, kunyari, gusto mo pakainin ng gulay, kunyari pabaunin mo ng ginataang kalabasa. Parang, delikado rin naman or chop suey, di ba? Parang hindi naman ganon. Paano mo yun? Paano mo sila mapapakain ng gulay bilang baon? Sir, usually po, yung mga ibabaon natin, wag po laging may mga kamatis-based, no? Tomato-based, mga dairy, mga gatas, or yun nga po yung ginataang kalabasa. So risk po yan sa panis. Kasi may tamang oras po na lang siya na pwedeng kainin. So, yun po, kailangan, ang mga pwede nating ibigay na baon po, no? Na may gulay. Na may gulay, yun po katulad ng sandwich. Pwede rin po yung lugaw, arroz caldo. Yung mga sa school canteen, may mga arroz caldo po yan. Yes. So yung arroz caldo, may chicken na po yun, or tokwa. So yun po yung nagko-complete ng meal na nagbibigay ng carbo, protein, and fats. And of course po yung hydration, tamang pag-inom po ng tubig. Pero kasi may mga magulang na na ikaw isipin mo rin naman na sige, masustansya tingin ko yung binabaon ko, pero lalagyan ko ng Tetra Pak na juices. Tapos may pamutat siya, dessert, di ba? Na tsokolate. Pamutat siya, kanino pa O, di ba pamutat? Okay, Di ba? Dessert yun, di ba? Yun. So, yun, meron kang mga side gano'n Mga na ready to use na ano. So ma'am, ang maganda po niyan, yun nga po, i-exclude na natin yung sinasabi nating mga junk food or high in fat, high in yung sweets. So unti-unti po yan na katulad ng paggulay, pwede po yan carrot sticks, yung mga simple nilang kainin na hindi na siya kailangan talagang lutuin. Yung madali rin po yan, ibaunin. So yan po yung mga, pwede rin po yung tofu, gawin nilang mga cube. Or yung, meron pong mga simpleng bread, ilulubog sa itlog. Yung mga ganun po, pag e-enhance ng mga nutrients. Nung bata ako, naalala ko, nauto pa ako ng mom ko noon. Pinagbaon ako, sabi sa akin, tempura daw yung baon ko. Nung tumanda ako, na-realize ko, kikiam yung binaon. Seryoso, nung naano ko, baka yun ang tawag lang nila noon. Hindi siya tempura talaga. Pero nung naisip ko, nung tumanda, hindi, kikiam yung pinabaon. Nung nakakain ako ng kikiam talaga, sabi ko, ito yung tinawag nilang tempura dati. Tsaka sir, ngayon, recently, yung mga sinasabi nating veg meat, available na po siya sa market. So may mga veg meat po na plant-based, na may mga patty. Mga patty po, pwede po siya maging homemade burger, pero plant-based. Yes, Kasi po, sir, sa study, pag mga bata pa lang, na-expose natin sa mga chocolate, sweets, risk po yan for obesity, pagtaas po ng blood sugar. So, yun po yung mga small strategies ng parents po
Siguro yung dessert, partner, siguro yung saging. May saging. yes. Kinakain Mga naman prutas. yan. Yes. Kasi kailangan ng prutas na fiber. lang. Sa mga bata po, nire-recommend natin ang mga fresh fruits rather than fruit juices. But kapag fruit juices naman, kailangan po hindi nga po yung mga powder form at saka yung mga na-mention nyo pong mga liquid. Pero yun nga, yung concentrated, yung pag sinabi, talaga kalamansi talaga na concentrate. Talaga bang, walang, delikado pa rin ba? Yes, sir. Pwede po yan, one of the variations. Oo. Dilute po yan, we'll just add po lang ng tubig. Oo. Ang importante po, yung hindi, makikita niyo po yun sa labeling Oo. Kaya magandang public information po yun, Yes, no? ma'am. Katulad po nung may juice, yun po, yung packet na Yes. yun. Oo. May laman po yan ng mga 20 grams of sugar. Oh, So, ibig sugar sabihin- content pa rin. Yes, sugar lang po yun. So, better po, kung bibili po tayong mga fruit juices, Mga flavoring hindi na naman iba masyadong mahal na. May mga Oo, nabibili naman pong may fiber. Yeah, Meron po oo. yan. Meron din Pero ang pong... konti kasi ng laman nun, ang mahal na nga, kakapraso pa yung Eh, yung lata. sinasabing from concentrate. pwede na- Calamansi concentrate. Yes, kailangan po yun i-dilute ng water. Oo. Kasi ini-initiate, dinodosage po natin yung ng bata. Oo, Hindi po ba yun? 'Di ba parang sabi, bata pa naman. Oo. Pakainin mo na ng tsokolate, Oo. ng chichirya. Kasi Bata kumbaga, yan hindi eh. pa naman Oo. magkakasakit yan ng diabetes. Kasi minsan 'di ba, bilang bata, Oo. tayo yung mamimiso na din, 'di ba? Dati. Hindi ba pwede ipagkait din sa kanila 'yon? Ma'am, tama naman po yun. Oo. We can parang the dosage ng konti. Oo. But it's not a habit. Yes. Ang nagiging model po niyan, parents. Meron pong mga akong na-attenan, ganyan po, no, hanggang na-develop na nung bata, ang hirap na nating kontrolin. So, sabay pa lang po talaga, siniselect na natin yung ibibigay at yung kinakain natin sa bahay. Pwede pa namang may chocolates Oo. as long as we discipline. Oo. Kahit Wag po lang sa mayat adults, maya. di ba? In moderation. Oo. Yes. Hindi, Oo. Paano naman, ma'am, yung peer pressure Halimbawa, nakalatag tayo sa table, tapos lahat sila bumili sa kantin, di ba? Sa kantin naman kumakain. So, ako lang yung nagbaon. Tulad ng problema ni Boyet de Los Santos, ay dati pinababaunan ko yung son ko sa elementary. Madalas pag uwi niya, untouched yung food. So, I had to give him pera, pambaon, to choose na lang sa kantin. But I check muna, ano yung tinda sa school. So, yung mga ganon, ma'am. Kasi parang, nakakaya, bili na lang ako. Kesa ilabas ko yung baunan ko. Tapos yung paglabas din sa klase, di ba, sa school, hile-hilera na yung mga dyan, Yes. mga tusok-tusok, Oo. di ba, sagot gulaman, Oy, ice sagot cream, gulaman, no, masarap scramble, yun pero- kung meron pa yan ngayon. Di ba, paano yung mga ganon, ma'am, na dahil sa mga kaklase, minsan kailangan mo makisama, yung mga ganon. It's part of learning po yan. It's fine. Okay lang po yan. Exposure po yan. Pero pagdating po sa bahay, katulad po nung sample po natin, untouched. So, ang magandang strategy or approach po sa mga ganong klase, ini-involve po natin yung kinakausap yung anak during the preparation ng meals para po unconsciously hindi niya alam na nalalaman niya, nagiging aware siya ng ito yung mga masusustansyang pwede niyang simplahan niya na sa kantin dapat ganito yung mga bibilin mo kasi po yung mga panahon ngayon mga learners ayaw po nila ng pinipressure. Yes. Sinisigawan, sinisermon. Tayo po nung panahon na yun, nakikinig lang tayo Pero ngayon po, it's more of involvement. Napatunayan ko po talaga yan sa Oo. Iba na ngayon. pero nagiging, learning po nila yung sa parents. Katulad po nun, nasasanay sila ng soda. So, parents po muna should sacrifice muna konti ng ilang few weeks para po sa bahay, ang exposure nila, ganun lang yung ordinary drink, water, calamansi juice po. Pwede yun. Juice, paborito ko yan Yung, na, ayun po, lagi kong magandang example yung anak ko Hindi po siya, yung mga as in plain water. But the technique, po Gusto siya flavor. ng calamansi or yung parang lang po, di ba, sa mga restaurant, may mga slices Lemon. lang. Oo, Yes. Pero mga bata ba naging acidic na rin? Kasi kung puro kalamansi ka naman. Hindi naman Hindi po. naman. Hindi Hindi naman naman po siya yung nagiging- as in calamansi juice, Oo. yung plain water na may slices lang. Nag-change ng Para lang may flavor. Yes. Yung tubig, hindi yung parang walang-wala. Pero po, ma'am, yung mga other parents, we
comment po, no? Oo. May mga water drinker talaga, bata pa lang. Oo. It's really more of exposure po talaga. Nakikita rin nila. Introduction po sa bahay. Oo, kasi kung halimbawa mag-gadget din yung parents na hindi rin naman nag-exercise versus doon sa mga parents na talagang nag-exercise, makikita rin ng anak Siguro yun. enganyuhin mo rin, bilan mo na silang ng Yes. flask. Yung Oo, makukulay yung yung mga uso. Yan, para mag-bounce siya ng tubig, no? Incentive yan. Dati, di ba, malalaki yung baunan natin? Oo, di ba? Yun, nilalagyan ng yelo. Lalagyan mo ng yelo. Oo, ngayon, Tsaka nung cheap brand dati ng orange juice na mapakla pag tinatawag mo. Nakabote? Parang, oo, Ay, nakabote? na parang hindi naman talaga, lasang orange pero may duda pero ako yung na mga orange zero talaga yan. sugar na yan, di ba? Zero May ba mga talaga tsokolating yan? ganun Yeah, din. oo. May zero sugar, di ba? Mga stevia yung pampatamis. Okay din po ba yun? Yung mga ganun kasing chichirya din Sa eh. sa ano po yung base ng sweetener, we recommend po yung stevia kasi Okay. plant ano po yun, no. Pero with the other juices, as possible po kung normal naman ng mga blood sugar, we don't need to be so strict. Kailangan lang po in moderation. Yung imagine po natin yung Pinggang Pinoy. Makikita nyo po yan sa website, any website. Yung po yung model nun, and then hydration po talaga. And yun po, differentiation po nung mga type ng juices. Tsaka po sir, habol ko na rin. Yes, ma'am. Yung exposure natin sa milk tea. Ay, nako. Ayan. Kahit sabihin mo kunyari, 50% lang na sugar, hindi totoo yan. Pwede, 30%. totoo naman po yun. Oo. Ang hindi po maganda, nag-50 ka, but you have the add-ons, no? The cream, Okay. yung mga, ang daming options Kahit sa doon. coffee eh. Actually, yun sabi na, nagkakapagpataba. Di ba? Yung tipong yung mga add-ons na yan, may caramel. Yes. Di ba? May syrup ng kung ano-ano. So, hindi rin. Ito may tanong galing kay Rel. Ito ba yung si Rel ba natin to? Si Rel. At tinatanong, anong pwedeng gawin sa mga batang picky eater? Si Rel payat eh. Oo, Tingin ikaw ba ko to, Rel? picky eater to eh. Sana hindi mo na pinrint, sinabi mo lang sa akin yung tanong. Medyo po siya daw. Hindi, yun nga. Ano gagawin sa mga batang Pamangkin picky daw. eater? Mas maganda ba bigyan na lang sila ng pera? Siguro, para sila na mamili ng kakainin nila? Kung picky eater po siya sa panahon, Or pa na grocery, Kasi- siya papiliin mo? Yes. Depende kasi, may picky eater na gusto ko lang hotdog. Diba? Hindi yun dahil picky eater na, ay nananawa ako, iba naman. Pero siya, diba, merong ganung bata, Yeah. hotdog lang, or fried chicken lang. kapag picky eater, sir, yun nga po, the involvement of the parents po, no? First, nagluluto tayo sa bahay ng paminsan-minsan, so i-involve po natin sila. At wag po natin pipilitin. It's more of belongingness po yun, awareness po ng mga tamang preparation at modeling po ng parents. Okay. Okay? Pupunta ng grocery, i-observe niyo po siya, but it's a part of education din po yun. Kung baga siya papiliin mo, sige pumili ka ng baon mo dyan. Yes. Kahit may preservatives papiliin niya, okay lang. Basta kakainin niya. We can have that kasi po it's more on behavioral yon. Oo nga. But we Nasa we alternate with other nutritious food. Kasi po talaga behavioral po yon. At talaga pong nakatutok siya sa gadgets. So, i-discipline po talaga ng parents ang mga bata. Ang maganda niyan, pag uwi mo sa bahay, ang ihain sa hapunan ay nutritious, ganun din sa almusal, no? Parang pambawi mo na rin eh, no? yes. Sa mga kung anumang makain yung junk food. Pero yung mga eskwelahan po ba ay yung mga soft drinks ay wala yan sa kantin, sa mga cafeteria, mga matatamis. Alam mo ma, maganda nga po sanang ideya yon. Pero very challenging sa Pilipinas. I-share ko po yung ako'y nasa abroad. Sa kantina po yun, walang soft drinks. Yun. Isa pa Yes. yun. It's more of bottled water. Sa mga tubig po, bote ng tubig. And also yung mga fruit juices na mga unsweetened or may sweetened din na tama lang. Pero it's a good strategy po yun na wala mo ng soda. Oh, yat. Teka lang po, saglit lang. Ang oras, 38 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Okay. Ayan. Minsan nga,
kapag sinabi mo sa, syempre mga bata, gusto rin ng yung mga adventurous na rin. Di ba? Oo. Yung, pag may bago. Oo, Yan. di ba mag-ano sila dyan. Ito, nako, may isa tayong viewer na itatago na sa pangalang Ninya Corpus. Sabi nga niya ay, partner pag ganun ka, yung wala daw silang soft drinks sa bahay. See? Pero problema nga naman, pag lumabas, is very readily available. Punta ka ng birthday party, yun daw ang So, sa bahay daw nila talaga is wala. Sa pagdidisiplina, may napuntahan nga ako ospital eh. Kompleto ng mga sinasabi mong pagkain na matatamis, mga sinful. Kung ospital to diba dapat Dapat medyo nutritious ang Oo. makikita ko. Yan, panghuli na lang, Ma'am Juvie, inyong mensahe. Okay, so gusto ko po i-educate ang mga parents na pwede po tayong magbigay ng masustansyang pagkain sa pamaraan ng pagbibigay ng baon, simpleng hindi kailangan po maging mahal. Pwede po yung maging simple pero masustansya. So, pwede rin po wag po nating higpitan ang mga bata, but we belong them sa meal preparations, sa disiplina, mirroring po ang tawag doon, no, sa parents and then bata. And gusto rin po namin isabihin sa publiko na may mga registered nutritionist dietitians po tayo na you can call for consultation para po balanced diet po yung ibibigay sa atin according to our lifestyle, age, and height. So yun po yun, individualized. Kaya sir, yung calories nyo ay mas marami kaysa po kay mamaan. Kasi po matangkad kasi kayo. Mga ganun, no, matangkad. activity. So, the Nutritionist Dietitians po, Association of the Philippines, marami pong proyekto siya, pang-public. Later on po, sa July, we'll have our Nutrition Month celebration para for right nutrition information. Okay. Ito may habol lang ako, partner. Ito, ano ko lang, dati nga na namin ni partner ninyo yung myth about sa pineapple juice. Nasabi pag kumain kang matataba, sundan mo na pineapple juice at magiging balanse. Hindi pala totoo yun. Pero ito na lang, totoo ba para sa mga bata, yung margarine ba, hindi ko sabihin yung brand, ay talaga ba nagpapatangkad yun? Margarine. Okay. Ganito po, no? or ano lang yun? Hindi raw kasi ako kumain nun, kaya di ako tumangkad. ang involved pong nutrients sa pagpapatanggal, it's more of calcium and phosphate. So marami pong nutrients. Pero po, ang margarine ay isang masustansya ngayon na pwedeng kapalit ng butter. Kasi po, ang margarine ay may component po siya ayon sa recent mga evidences ay the stanols and sterols. So, maganda po siya sa heart or cholesterol management. Kaya kahit sa adult po, yun na po yung alternate natin kaysa sa butter. Yun po yung magandang strong recommendation sa margarine. Nagpapatangkad ba siya? Hindi mo... Kung may specific, hindi po siya direct involvement for Maraming silang patangkad. maasa doon kain ng kain, tapos kala na tatangkad sila. Kaya po, during the toddler years po, it's more of balanced nutrients. Hindi po, there's no single nutrient or pagkain na magpapatangkad. Alright. Malinaw yan. Maraming salamat, Ma'am Juvie Martillo C. Isa po siyang Chief Nutritionist ng Philippine Children's Medical Center. Salamat, ma'am. Happy weekend. Ang oras, 42 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Sa DZMM. Ang oras, 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ayan, nagbabalik ang nagsiservisyo Niño Corpus kasama si Migs Bustos. Ngayon po, kami ang humahalili, Maan Makapagal at Jack Batallones. ayan. Ito makasama natin via Zoom, si Dr. Jenny Hocson, ng Executive Director ng Teacher Education Council. Magandang umaga, Doc Jen. Magandang umaga, Maan and Jen, at sa inyong mga tagapakinig. Ma'am,
nung March lang, Yeah. inilunsad itong Teacher Education Council. Council. Ano po ba ang mahalagang papel ng TEC para sa kaunlaran ng ating teaching personnel? Doc Jen. Maraming salamat. No? Ang Teacher Education Council po ay 32 taon na na-establish ng Pilipinas. Base po ito sa EDCOM 1. Pero kami po ay ni-strengthen via Republic Act 11713 or Excellence in Teacher Education Act na sa batas naman in 2022. Ang main goal po namin is to take care of the most important profession or the biggest profession that we have in education sector, and that's the teacher education. So binubuo po kami ng 5 malalaking ahensya. Pinangungunahan po kami ng Departamento ng Edukasyon, ng Commission on Higher Education, ng PRC, ng TESDA at ng NCCA. At ako po ang nagli-lead sa Secretariat. So ang aming pong trabaho ay paglingkuran at suportahan sila sa kanilang career progression, sa minimum requirements on the program that supports coming into the teaching profession or professionalization. Ma'am, paano nag-evolve over the years ang yung profession na ito, yung sa teaching, sa pagiging teacher? Kasi ako dati naalala ko na elementary ako or then high school, may mga teachers ako na sila yung PE teacher ko, then biglang sila pa yung teacher ko sa isa pang subject. Oo. Ganun pa rin po ba, ma'am, yan? Marami-rami pa po tayong sinosolve no, ng mga challenges. Kung titingnan po natin yung evolution ng teacher education sa Pilipinas, nag-umpisa tayo sa malawak na pagtingin na ang ating mga guro ang siyang sentro no, ng pagkatuto ng ating mga bata. Through the years and through the decades, nagbago ang vision natin bilang sa mga guro natin. Ngayon, nag-shift tayo towards mentoring, no? Nag-shift tayo na ang mga guro natin can facilitate learning. At ang learning can come in several factors or several spaces. Kasama dito ang mga magulang, ang ating mga tahanan, at ang ating komunidad. Subalit, yung mga karanasan ninyo at natin, mga unang panahon, some of them, unfortunately, ay karanasan pa rin natin ngayon. Kasama dito yung mga mismatch, guro mo na sa PE, guro mo pa rin sa homeroom guidance, guro mo pa rin sa ibang subjects. Meron din tayo mga problema sa karamihan, no? Yung teacher-student ratio, ganun din yung iba't ibang mga gawain na ginagawa nila na hindi pagtuturo or nakakasagabal sa tunay na trabaho nila, which is teaching, no, or providing learning for our learners. So, ang evolution po ng teacher education ay malawak na at doon po pumapasok ang Teacher Education Council para matingnan ang mga gaps at mabigyan ng solusyon moving forward. Okay, dahan-dahan naman po, ma'am, sa unang panahon. Oo. Kasi kasama kasi sa Jack sa unang panahon. Dahan-dahan naman po. Pero in all seriousness, Tayo po. ma'am, ngayon ba, ano na yung typical, paano na ngayon ang ratio ng isang teacher sa gano'ng kalaking class? At baka nagkukulang ba yung guro natin at marami bang nahihikayat ng mga estudyante na maging guro? Yes. At kamusta yung yung mga interest pa rin sa pag-take ng education course? Mataas pa rin po ba, ma'am? Unahin ko yan, no? Salamat sa katanungan. Ang Teacher Education Council po naglunsad ng Teacher Education Roadmap. Ito po yung 10 taon na direksyon natin lahat sa buong Pilipinas para tahakin, para paangatin, no? At bigyan ng pansin ang teacher education. Ang unang-unang pillar po namin sa Teacher Education Roadmap is to elevate the teaching profession. Ibig sabihin po, ang datos ay nagsasabi na hindi na ito numero 1 or top 3 na choices ng ating mga estudyante na kunin. Maaaring dahil sa mga naririnig nila na challenges ng ating mga guro. Isang challenge po doon ay yung teacher-student ratio. Yes. Ang sabi po ng literature sa education, dapat ang tamang ratio natin about 30 to 40. Kapag po ito kindergarten, 25, no? So, konti dapat. Subalit, may isa namang uri din ng literature sa education na nagsasabi na yung dami ng estudyante sa isang classroom ay hindi nagmamatter kung ang guro natin ay hindi mag-shift ng kanyang kaparaanan or paraan ng kanyang pagtuturo or pedagogy. Ibig sabihin, pag nananatiling ang kanyang pedagogy ay pang malakihan o pang maliitan, hindi nagkakaroon ng tamang progreso ang bata sa pagkatuto. So,
To make it simple, ang tamang ratio po natin sana is between 35 to 45, no? Pero sa kasalukuyan po, ang ating ratio ay umaabot ng 50, umaabot ng 16 minsan, no? So these are what we call in our council a horror story. Marami pong dahilan bakit nangyayari ito. Isang dahilan po ay kakulangan ng classroom. So maraming guro, pero wala naman silang classroom. So nananatiling marami ang bilang ng bata sa classroom. Pero kasama na din po sa problema, wala talagang guro. Kulang ang guro na pumapasok sa basic education schools natin. Aha. Yes, Doc Jenny. Ano mga pangailangan ng guro natin pagdating sa career advancement? Kasi parang, di ba, sa dami ng trabaho, sa bigat ng trabaho, parang ang pakiramdam nila ay may stuck sila ng ganon, ng matagal. Tsaka, syempre, gusto rin nilang mahasa, no? Yung kanilang mga skills. Tama po. Isa po sa malaki naming trabaho o mandato ay ang tulungan ng ating mga guro sa tinatawag na career progression o yung kanilang pagdaloy sa profesyon nila. Ang datos po natin nagsasabi, minsan ang ating mga guro nagre-retire as teacher 1, 20 taong nagserbisyo sa bayan, 25 years, no? Minsan mas marami pa. Ang ating pong dream ay walang magre-retire na teacher 1. Ang sinusulong po ng Teacher Education Council na yung paraan para ang mga guro natin ay matulungan, bigyan sila ng laya, bigyan sila ng oras para sa kanilang career professional development, no? Bigyan sila ng espasyo para gawin ito, bawasan ang kanilang mga ginagawa para magkaroon sila ng oras, bigyan sila ng tulong, financial man, para mabigyan sila ng pagkakataong mag-take ng mga advanced degrees, umattend ng mga conferences or training, or bigyan sila ng malinaw na direksyon. Ano ba ang kailangan nila? Meron naman po ang Department of Education at ang private sector na mga programa na pangtulong sa kanila. Pero dahil may mga kakulangan, pondo in particular at oras in another, ay kukonti ang mga natutulungan natin. So, ang gusto ng Teacher Education Council, mabigyan ng mas malawak na choices o suite of programs ang ating mga guro at pumili sila ano ang kailangan nila. Isang challenge dito rin ay minsan ang ibinibigay natin sa guro, one size fits all. So tingin natin ang kailangan ng isang math teacher sa Maynila ay pareho ng pangangailangan ng isang math teacher sa BARM o sa Davao, no? Hindi po pwedeng ganoon sapagkat ang ating mga guro, iba-iba ang mga konteksto na kanilang kinakaharap, no? So dapat mayroong flexibility ang mga programa na ibinibigay sa kanila. So, 3 punto po ang gusto kong sabihin na pangangailangan ng ating mga guro. Una, espasyo para magkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng professional development. Espasyo means time. Espasyo means tulong pinansyal. Pangalawa, ay may programa, may tamang programa na dapat maibigay ang Department of Education, ang private sector, at kami rin po sa Teacher Education Council. Pangatlo, I think, mas malaki ang impact, yung tinatawag pong teacher agency. Ibig sabihin yung mga guro natin, matulungan sana natin sila mismo ang magsabi, ito ang kailangan ko. Sila mismo ang mag-elevate ng kanilang sariling profesyon by providing for themselves in terms of alamin nila ano ang kailangan nila, i-demand nila yon sa kanilang mga punong guro o sa Department of Education at maging sa amin mismo. So panghuli po, ang Teacher Education Council ay maglulunsad ng maraming sistema kung saan ang mga guro kaya mag-download. Halimbawa, kailangan kong ituro itong particular na topic na ito at hindi ko alam paano. Sana si Teacher Education Council meron siyang videos of practice na pwedeng i-download ng teacher at kopyahin niya at gawin niyang platform at gawin niyang sample, no? Para siya ay matulungan. So yun po yung mga espasyo natin sa professional development ng ating mga guro. Ma'am, curious lang ako sa ngayong age ng AI. Nakakatulong, napadali ba ang trabaho ng mga guro dahil sa AI or medyo humirap? Kasi it works both ways eh. Pwedeng humingi ng tulong ng AI ang mga guro sa paggawa ng mga lesson plan or exam. Pero ang mga bata, pwede rin naman nagbigay ka ng assignment. Pwede din naman AI ang gamitin. Paano yun, ma'am, ngayon? Isa siyang challenging na espasyo ngayon, ano? Dahil tama po kayo, nakakatulong siya sa isang bahagi ng role namin bilang mga guro.
Pero at the same time, challenging siya dahil kailangan namin mag-shift kung paano ngayon bibigyan ng Mag-adjust. assignment, Yes, bibigyan ng oo, exam ang aming mga estudyante. Yes. So, ang panawagan namin sa mga guro, AI is here to stay. So, ang kailangan namin matulungan sila paano i-navigate itong bagong espasyo na ito. Yes. So, sa halip na ang mga tanong siguro namin sa mga assignment ay magbigay ng halimbawa dahil available na siya. So, hindi na magbigay ng halimbawa, kundi bigyan siguro ng komento ang halimbawang nakita sa AI o ang halimbawang nakita sa internet para mas malawak o mas mataas ang kayang ibigay na ng ating mga estudyante. Oh, yan. So, a paradigm shift to teaching is important. Yan, yung mental health, ma'am. Kasi syempre, di ba? Kailangan ding alagaan. Oo. No? Kasi sa dami ng mga estudyante, syempre, tao ka lang. Oo, maririndi ka din. Plus, iba na. Di ba? Ang mga henerasyon noon, lalo na yung mga matatanda na nating teachers, naabutan pa nila yung mga noon. Tapos yung ngayon, mga kabataan, ma'am. Opo, ang datos po ng mental health ay napakalaki, no? Yung challenge natin sa mental health. Ang Department of Education po ay nag-set up ng maraming strategiya para matulungan ang ating mga guro. Ang hinihiling namin sa kabuuan ng education space natin, ang mga eskwelahan, ang mga division schools para sa DepEd at yung mga samahan ng mga paaralan para sa private schools ay maglaan ng programa para sa ating mga guro. That means Yes, oo. magkaroon sila ng panahon para intindihin ang kanilang mga sarili. Sa dami ng mga pagbabago, kailangan silang supportan every step of the way. Okay, So, ma'am. ang Teacher Education Council po magdadagdag ng mga programa para doon. Alright. Maraming salamat, Dr. Jenny Hoxon, Executive Salamat. Director ng Teacher Education Council. Happy weekend, ma'am. Salamat po. Thank you. Ayan. Nako, bago- di ba? Kailangan hindi lang mag-aaral, pati Oo. alagaan din natin yung ating mga teachers. Tsaka yun nga, di ba? Kailangan nila mag-adjust. Yung sa tanong nga natin sa AI, kailangan nila mag-adjust sa assignments. Oo. O teka, balik tayo doon sa pagkain sa mga Oo. bata. Ito pa lang Yung si mga- Maring Nina Corpus ay may trust issue sa kanyang mga kids. Debate raw sa akin, bigyan ng pera because I don't trust them to buy what is best. O, diba? May takot ka rin, kasi malay mo. O, hindi na sabihin ko anong binili. Sige, tsaka habol natin. Mga sumagot doon sa question of the day answers natin. No? Ito medyo mahaba lang, no? Si Josh Keely D. Official. Kyle Edip. Josh Kyle Edip. Oo. Haba. Anyway. Yes, Miss Man, Sir Jack, kumakain ako almusal, tinapay. Well, parehas kami. Good morning nga daw. sa Si Celerio Mods. Oo. 8171 ay nagtitinapay din daw siya. Walang rice. Eto, si Ma'am Dulce, gandang umaga. Di pwedeng walang almusal, is either pandesal, may palamang cheese at peanut butter. Minsan rice, pag may tirang adobo o whatever matching egg. At iniinom daw niya ay turmeric or ginger tea. Ay, healthy. Oliver Calderon, 35.99. Depende sa work. Sa aming construction worker, hindi pwedeng mag-skip kahit anong meal. Dapat heavy. O nga Oo. naman. Of course, ito si Ma'am Lina Hall. Low carbs diet ako. 2 hard-boiled egg and black coffee. Wow, napaka-healthy nun. At sa lunch niya, 1 cup of rice, 1 cup of gulay, fried fish para sa Sukat, dinner. Oo. At cup of vegetables, no rice sa gabi. So, Ayan. malaki daw ang nabawas sa kanyang timbang. Ayan. Ay, happy weekend. Susunod na ang headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lasso. Paano, partner? Okay. Mamaya, Happy kita tayo sa weekend. Nakada Balita. Partner niya, pagaling ka. Yes. Alright. Bye. Bye. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.